Greetings po mga kababayan, harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon at kasama na po ang inyong mga mahal sa buhay, no? Ay nasa mabuting kalagayan. Ito po muli sa Atty. Ruelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program na inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. All right, let's now proceed no, sa ating main topic or discussion. Ito po may kinalaman sa sulat po sa atin ni Drail Yatchon. Did I get your name pronounced correctly? Okay, si Drail Kiakchon. Okay. Simple na po ang tanong niya, no? Sabi niya, safe ba ang tumira o at magpatayo ng bahay sa timberland? She is from Cebu. Okay. Ganito yan, no? Sa mga hindi pa nakakaalam, ano ba yung timberland o forest land? Okay, marami na tayong videos no, tungkol dito. Okay. Ganito yan, ang lupa ko kasi ang lupa po natin, no, ayon sa ating batas, ay may iba-iba po mga classification po niyan, no? Katulad niyan, may mga lupa po na hindi po puwedeng, pagmamay-ari ng pribadong tao o isang bagay, no? Kasi po ito ay maaaring pagmamay-ari ng Estado o halimbawa po, no, yung mga park, yung mga military reservation, no, ah hindi po 'yun basta mga town sites 'no, hindi po basta-basta po 'yan na magiging pagmamay-ari kaagad ng tao 'no. Mga mineral land na 'yan 'no, ay ito po ay mga classified po sila as inalienable and indisposable land of public domain, kasama na po diyan ang forest at saka timberland. So, ito po ay pagmamay-ari ng estado. Kaya, ah, kaya marami pong medyo nagkakaroon po ng masamaan na hindi tamang impresyon na porke may lupa do'n 'no, basta na lang nila inoccupy, at, 'yun, sa pag-asa na magkaroon sila, may karapatan sila dito dahil 'yun na nga, balik po tayo sa possession, okey? Kahit na nakaposesyon kayo ng matagal, pero remember kung iyan ay timberland or, forest land, ay hindi po kayo maituturing na, ah, in possession in the concept of an owner, okay? So, dahil pero meron pong situation na ang isang timberland or forest land po ay puwede pong matirhan, puwede pong, ma-develop 'no. Kailangan lang ay dahil ito'y pagmay-ari ng korte ng ano, I'm sorry, pagmay-ari ito ng estado, abay kailangan lang na maging legal ang inyong, pagka-possess 'no, dun sa lupa. Ang gagawin po ninyo ay dapat maitalaga kayo na isang steward dun sa lupa, pasingawa 'no, doon sa lupang yon 'no. You will be kaya steward ang tawag do'n. And then paano 'yun, ay makipag-ugnayan kayo sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, okay? At, mag-apply kayo 'no na, magiging, maitalaga kayo bilang tagapangasiwa doon sa lupang iyon at bilang steward. 'Pag binigyan po kayo ng go signal ng DAR 'no, DENR, I'm sorry. So, mabibigyan po kayo ng Certificate of Stewardship at ito'y covered po ng, stewardship agreement na kung saan usually 'no, ah, ang ang stewardship agreement po is, ang ano po niyan, binibigyan kayo ng 25 years 'no, para in possession do'n sa lupa, i-develop ninyo and renewable for another 25 years 'no. So, 'yun ang inyong gagawin. So, kung hindi naman kayo sa sulat sa atin ni Zaire 'no, kung hindi naman kayo steward na maituring, hindi po safe 'no, na magpatayo kayo ng bahay, tumira kayo doon sa timberland, okay? Kasi po ang timberland or forest land ay hindi po 'yan alienable and disposable land of public domain. Ang maaari lang pong mapatitiluhan o magiging susceptible or capable of being a ownership 'no, private ownership ay yung lupa na classified as A and D kung tawagin or alienable and disposable land of public domain. Ngayon, 'pag may legal po ang inyong pagtira dun kasi may steward kayo, mayroon din kasing chance na na baka yung lupang 'yan ay mai-award po ng gobyerno 'no, ng estado doon sa
sa public. So, ang alienable ang public land po kasi ay para magiging maaaring ma-convert 'yan into, private ownership na puwedeng patituluhan 'no, ay kailangan magkaroon muna ng proclamation ang presidente ng Pilipinas 'no, upon the recommendation of the Secretary of the ANR 'no, na kung saan ang lupang 'yan na classified as inalienable and indisposable land dahil ito ay forest land o timber land, ay kino-convert na po ito alienable and disposable land of public domain. 'Pag sa ganito, puwede na po na apply ng titulo 'yan. Now, kung kayo ay itinalaga na steward doon sa lupang iyon, therefore you are in possession of that property. So ang tawag niyan, de jure ang inyong possession doon sa property, and therefore you have the superior right na para mag-apply po ng pagpatitulo doon sa lupa, okay. So yun ang maaari ninyong gawin. So, para safe kayo 'no, ay ay kailangan, bago kayo magpatayo ng bahay eh, gawin mong legal ang pagtira niyo do'n. Yung iba, ano daw ang ano, kasi ang tanong mo sa atin, safe. Well, hindi po safe 'no, pero yung iba nagte-take po ng chances. Halimbawa, hindi naman sila steward 'no, basta na lang sila nag-occupy do'n. So, in short, ang kanilang pag-stay po do'n ay hindi po stable 'yan, okay. So, wala silang legal na capacity na para tumira do'n o i-asset yung kanilang possession because they are not in a lawful possession. So, puwede po kayong paalisin. Ngayon, halimbawa, nagpatayo ka ng bahay do'n 'no, at ito'y timberland. Biro mo kung ginastusan niyo yung bahay 'no, ah, you could be evicted 'no, from that land. So, kawawa kayo at sayang yung pera na iginastos ninyo, okay. Ibang usapan 'yun kung kayo itinalaga ng steward 'no, base sa stewardship agreement ninyo with the DENR. 'Pag kayo nandun, nagpatayo ka ng bahay, dinevelop niyo yung property at in during that time na nandun kayo ay nagkaroon ng proclamation, kinonvert yung lupang 'yan from timberland, ginawa ng A&D, alienable and disposable land, ay suwerte na kayo because you have the very right, superior right para mag-apply po ng pagpatitulo po ng nasabing lupa. Okay. So, I hope nasagot natin 'no, si Drael Quezon sa kanyang katanungan. So, it's not really safe 'no, na magpatayo ka ng bahay doon sa timberland at doon kayo tumira. Mayroong risk po 'yan 'no, na kayo po ay mapapaalis 'no, at masasayang lang ang inyong pera 'no, sa pagpatayo ng bahay. So, ang first step po ninyo, go to the DENR, magtanong kayo, mag-apply po kayo na kung puwede kayong maitalaga 'no, na isang steward doon sa nasabing lupa, okay. So, maraming salamat and I hope nabigyan natin ng kasagutan ang katanungan sa atin ni, Drail, Quezon. Alright, so okay, so bago tayo magpatuloy, I would like to, inform 'no, yung ating mga viewers, subscribers, followers po natin, 'no, sharers and likers po natin. Ang Gatas Pinoy po, meron po tayong page sa Facebook. So, you could reach me there at paki-spread out po sa inyong kaibigan, kamag-anak, kakilala, kaibigan po ang development nito at i-follow po ninyo ang inyong lingkod upang sa gano'n ay mapalawig pa natin yung ating platform na ma-reach out po natin ang ating mga kababayan 'no, at, masagot po natin kahit paano sa abot ng ating makakaya ang inyong mga katanungan at mapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kaalaman 'no, sa ating mga kababayan 'no, sa mga viewers po natin, followers, likers, subscribers po. At sabi nga natin kahit paano ay meron kayong matutunan at mapupulot sa ating mga pinag-usapan. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. And of course, I would like to make use of this opportunity to extend my appreciation and thanks 'no, doon po sa ating mga followers, subscribers, sharers po natin, likers 'no, sa pagtangkilik po sa ating, mga videos. Thank you very much. Kung hindi po sa inyo ay baka hindi na po tayo umabot sa ganito, and because of your support 'no, ay nagbibigay po kayo sa akin ng inspiration, ng motivation na ipagpatuloy pa ang,
ang ang advokasya nito na pagbigay po tayo ng legal na kaalaman o impormasyon sa ating mga kababayan. So, maraming salamat 'no, and I hope to see you again 'no, in the next, video po natin. Bye-bye and God bless.